Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel natin ay pwede kayo mag-subscribe ngayon para sa ating talakayan kung paano maligtas ng tao sa biyaya ng Panginoon. So ngayon ay ating buksan ang usapin na ang kaligtasan ay biyaya lamang ng Panginoon. Pag sinabi mong biyaya, ito'y ibinigay sa iyo na walang merit o kondisyon sa iyong part. So para siyang Christmas gift, binigyan ka ng regalo na walang kondisyon, basta binigay sa iyo, tinanggap mo, naging sa iyo ang regalo na to. So puntahan natin ang libro na kung saan nagsasaad ng kaligtasan ay para sa biyaya lamang ng Panginoon at mula sa biyaya ng Panginoon. Sinabi dito ng Efeso, chapter 2, verse 8 to 10. Isama na natin lahat. Sa Tagalog, ganito nakasulat, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo, Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya ating lakaran. So ito ang complete package sa daan ng kaligtasan. Na ang daan ng kaligtasan solely upon to the plan and redemptive work of God from all eternity. So, ibig sabihin, ang Diyos ang nagplano na iligtas ang tao. Hindi ang tao ang nagligtas sa kanyang sarili. Hindi ang tao ang nagplano para iligtas ang kanyang sarili sa kapahamakan. Diyos ang nagplano. At ito'y plano niya, libre, ang kaligtasan, mabilong sa kanyang biyaya, regalo lang. Whereas, ang tao, ang kaligtasan niya makakamit sa kanyang mabubuting gawa ayon sa kanyang paniniwala, pero ang Bible very clear na ang Diyos ang magliligtas sa iyo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So ayon dito sa nakasulat sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit? Kasi ang gospel of grace, ang doktrina na si Kristo namatay sa krus. Ang doktrina na si Kristo nagbigay ng buhay sa cross of Calvary para iligtas ang tao sa kanyang kasalanan. Iyan ay biyaya. Hindi mo dapat gawan ito ng paraan na ikaw pa ang gagawa. Kaya nga sabi dyan, biyaya, regalo, unmerited favor of God, hindi dahil sa mabait ka, iniligtas ka ni Lord. Hindi dahil sa mabuting tao, kasalipunan, iniligtas ka ni Lord. Ang pagliligtas ni Lord sa iyo, based on His grace, biyaya sa awa at ang basihan sa cross of Calvary, doon niya ipinadala ang kanyang anak sa Calvary, mamatay doon para iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang pagsampalataya na si Kristo'y namatay para sa kanya. Si Kristo ay nabuhay muli after 3 days. Si Kristo bumalik sa langit. After that, muli siyang babalik sa lupa para kunin ang mga taong sumampalataya sa kanya. Yun ang kaligtasan. Kaya nga tawag doon, biyaya, kasi nga, yan ay handa ng Diyos sa tao. Ang kapital niya, buhay ng kanyang anak. So ikaw, sumampalataya ka sa kanyang mga plano ng pagliligtas. Wala kang ginawang, anong good works na nagawa mo? Anyway, ang pananampalataya, hindi yan good works. Yan ay responde. Yan ang pag-respond mo sa biyaya ng Panginoon. Tinanggap mo ang kanyang kaligtasan. Naniwala ka, ang kamatayan sa krus is the only way para maligtas ang tao. Di ba? Maliwanag sa Bible, yan ang biyaya. Christmas gift ang kaligtasan, ibinigay sa iyo. Walang bayad, walang kondisyon.
Tinanggap mo ito dahil gusto mo. Tinanggap mo ang kaligtasan ng Panginoon dahil ito ang kanyang mga plano. And then sa verse 9, sabi dyan, maliwanag yan, not of works, lest any man should boast. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman wag magmapuri. So ang religion ng tao, man-centered yun eh. Kung minsan, hilig tayo lagi ilagay sa spotlight. Gusto natin lagi na maging center of attraction. Kaya kung minsan, pinagbabawal ng Diyos yan sa Bible, pagdating sa kaligtasan, wala kang dapat ipagmayabang kasi nga ang kaligtasan, bigay ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kaligtasan, hindi siya sweldo na kailangang magtrabaho ka para swelduhan ka. Ang kaligtasan, walang effort pananampalataya kay Kristo sa kamatayan sa krus. Yun ang kaligtasan. Kasi bawal na magmayabang ka sa langit. Na sabihin mo bakit ka papasukin sa langit. Sabihin mo kasi Lord, alam na, kung tignan mo ang screen ng iyong telebisyon sa langit, marami ako nagawang kabutihan. Marami ako napag-aral. Marami akong pinakain. Jollibee pa yan. Makto pa, pinapapasok ko, libre lahat. So, mangyayari sa langit, magkaroon ka ng chance na magmayabang ka dahil naligtas ka sa kawang gawa. Gumagawa ka ng mabuti. Kasi sa Bible, hindi pwede yan. Sabi ng Ephesians 2, verse 8 to 9, ang kaligtasan, biyaya, para huwag kang magmapuri. Not of works, lest any man should boast. Di ba maliwanag naman, walang argument dyan. Pero, according sa verse 10, pagkatapos mong maligtas, ang sinasabi dyan, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So, ang plano pala ng Diyos sa kanyang package deal ganito, ililigtas niya ang tao. Kung ang tao'y sumampalataya na si Kristo ang kanyang kaligtasan, namatay sa krus, iniligtas siya ni Kristo on the way of sa Calvary. Di ba ganun? Maliwanag naman yun eh. So, pag sumampalataya ka na si Kristo ang tagapagligtas, iniligtas ka. Walang effort. Ang katunayan, ang magnanakaw sa cross, iniligtas ng Panginoon, wala namang gawa yun, so iniligtas ng Panginoon nang sabihin niya, Lord, remember me when thou art in paradise. Di ba? Sabi ni Kristo, ngayong araw, isasama kita. So iniligtas ng Panginoon sa kabila na natulan siya ng bitay dahil siya'y pumapatay at nagnanakaw. Di ba? Yan ang biyaya. Pero ang plano ng Diyos, pagkatapos kang iligtas, gagawa ka ng mabuti. Kasi sa eternal plan niya, na sabi sa verse 10, which God hath ordained that we should walk in them. So plano talaga ng Diyos sa kanyang eternal plan ng mga naligtas, lalakad sa daang matuwid na gumagawa ng kabutihan. Malaki ang diferensya niyon, malaki ang kaibahan doon sa gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi ito'y gumagawa na sila ng mabuti dahil sila iniligtas na ng Panginoon. So maraming salamat, nawa ay pasalamatan natin ang biyaya na to. In Jesus' name, Amen.